baka may mga baril itong mga ito pagpasok sa Senado. Oo, di ba? Tsaka yung pag-takeover nila. Apog ng mga ito, mga bugbog ng mga security ng Senate. Kasi marami sila eh. Marami sila. Tsaka may mga baril siguro sila. Kaya naman binugbog nila at saka yung hindi nila opisina yan. Ayan parang wala silang authority. Di lang yan, di lang opisina. Senado yan. Exactly. Oh my goodness. Di ba? Walang respeto. Actually, mother, dito magkakasubukan dapat magkasubukan sa sunod na budget ng Department of Justice at sa NBI. Mag-explain kayo. Bakit nyo ginawa yun? At bakit nyo kailangan ng ganitong karaming tao sa payroll nyo at intelligence fund nyo? Yan yung mga gagawin NBI, nyo lang din yan sa taong bayan. Hindi ba? Dito kasi mapapatunayan. masisita sila ng Senado sa budget nila, saka yung in aid of legislation na mga violation nila ng batas. Kaya abangan po natin. Sana ay ayun sinasabi nila kasi nag-change of leadership dahil sa impeachment. Alam nyo, sa House of Representatives, panalo na yung mga minions ni Luistro at ni BBM at ni Sandro. Aakyat na yung impeachment sa Senado. Bakit nyo bibigyan ng bad faith ngayon ang grupo ni Senate President Alan Cayetano na ang tagal na naman yan nilang pinag-uusapan, hindi mo ba? Kasi, for example, yung Senate Blue Ribbon Committee report, wala nangyari. Lumabas na ba? Lumabas, pero nakita ko. Wala namang nangyari. Wala nangyari. Asan yung yung gusto ko yung clip nung kino-confront niya yung Sergeant at Arms na nandyan na nga si SP Alan Peter. Meron ba tayo nun? Yung sinabi niya, bakit nyo hindi sila hinarangan? Yan. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka ba? Hindi ka magalaw dito sa sa kabila. Kaya balin dito sa Pikas. Si Senator De Rosa, nakaduro siya. May tinuturo dun sa dulo nito. Senator, may sinasabi ka mo Babalik, kaya na. Mag-file ng explanation. Nakaupo lang sino ba nakaupo dyan? Si Rafi Tulfo? Sino ba yung isa? Dalawang Tulfo nag-cellphone. Nasa na yung mga hindi kakampi ni Senator Bato? Grabe, no? Well, yan Mama Bing, what I know is walang may alam. Ito si Cathy, eyewitness ito. Kasi ang aga niya doon Nandun na umaga. Anong na-experience doon? Actually, Senator Marcoleta, yung kino-comfort si Sen Bato. Ayan. Nung umaga, okay pa. Peaceful naman, maayos lang. Kaya, actually, umalis ako for a while Kasi di ba, naman ako, may pinuntahan ako. Hapon pa yung... alam ko, kasi nahabla-habla ka rin ng NBI. Diba? Investigate siya. Yes. Grabe itong NBI Kulang na lang, pati ako investigate nyo dyan sa... Dalagang pinapasikat nyo kami. Di ba? Sige, Cathy, ano then nangyari? after, pagbalik ko, Mama Bing, naka-lockdown ng Senate. Bawal nang lumabas, bawal nang pumasok. So I asked yung team ni Sen Marcoleta, Seko, what's really happening? Ayun nga, may nangyari nga daw, na nagkagulo kasi apparently, meron daw NBI sa loob at nandun si Sunny Trillanes na gustong mag-a-arrest daw or uhulihin si Senator Bato. Si Senator Trillanes, di ba tinawag ito ni Senator Marcoleta na sheriff? Ano bang role dito ni Trillanes? Sabi ni Senator Marcoleta, sheriff ba siya ng ICC? Yan. Actually, bago nagsalita si Senator Marcoleta ng sheriff,
Na-post ko na yan sa Facebook ko. Is Senator Trillanes the sheriff? Di ba? The sheriff of Nottingham? Oo, di ba? Kasi, bakit private citizen nandyan may hawak na, sabi niya, warrant daw yun ng ICC? Ano naman po ang standing dyan ni Trillanes na siya ay sumama sa taga-NBI? Ano bang standing niya dyan? Kasi hindi po pwedeng dapat lang siya, bystander lang siya, di ba? Hindi yung parang siya ang kumukumpas. Kaya sabi ni Senator Marcoleta, ano ba yan si Trillanes? Sheriff ng ICC? Pero unang tanong dyan, Kati, tunay ba? Genuine ba yung warrant ng ICC na yan? Anong balita doon sa Senate? Ang nakita ko to sa news din, Mother, no? Apparently, yung sa kanya, copy nga ng ICC. Tapos parang kagabi lang nag-declare yung ICC na may warrant nga sila. But, di ba, ikaw as a lawyer, anong masasabi mo dyan, Mama Bing? Kasi it's from ICC. Di ba wala naman na tayo sa jurisdiction nila rin? Number one, yung authenticity niyan, hindi naman na-verify ng Secretary of Yes. Justice. Exactly. The Secretary of Justice, dyan under ang NBI. Hindi pwedeng gumalaw ang NBI dyan na ganyan against a senator na hindi dapat inauthorize ng Secretary of Justice. Kaya, Secretary of Justice, ay sagutin niyo naman ang tanong ng mga tao, lalo na kami mga abogado. Did you verify the authenticity of that? Did you call the ICC? Did you inform also the Senate President at that time, Senator Soto, that there is an ICC warrant that you have verified? Pangalawa, yung sinasabi nga ni Senator Marcoleta, bakit kayo magsiserve ng warrant kung totoo man yan na wala man kayong warrant na galing sa ating domestic court? Okay, kung may warrant kayo sa ICC, nahulihin si Senator De La Rosa, kayo po ba ay mga agent ng ICC? Hindi naman po kayo agent ng ICC Agents of authority po kayo ng mga Pilipinas. Kaya kailangan meron pong warrant Na galing sa domestic court. Sangayon po ako dyan kay Senator Marcoleta. Kasi yan din po ang issue noon kay former President Duterte na hinuli na lang ni Torre na wala man lang pinakitang warrant. Yun yung malala yun Malala yung si Torre. Walang pinakitang warrant doon sa kay PRRD na former fiscal yan. Maliban dyan, walang warrant ng ICC, wala ring warrant ng domestic court. So, naging issue yan ngayon. I think that issue is in the Supreme Court, if I am not mistaken. So, eto na naman tayo ngayon. Itong NBI na ito na napaka-astig. Masyado naman kayong astig na nakakalimutan nyo na yata ang konstitusyon, rule of law at mga resolusyon dyan sa Senado. Kaya maganda po yung mga binigkas ni Senator Marcoleta ng mga resolusyon, Kati, sa loob ng Senado. Na yun ang gabay, guidelines sa mga ganitong pangyayari. Pero ang tanong ko, Kati, di ba pina-explain yan ni Senate President Alan Peter, yung Sergeant at Arms? Kung bakit yan nakapasok yung mga NBI na dyan na hindi man lang alam ng mga senador o hindi alam ni Bato, ni Senator Bato? Well, apparently, Kombing, alam po ni Senate President Tito Soto, former Senate President Tito Soto. Yung po yung nakarating na report, na nireport ng Solgen. Nung Sergeant at Arms. Sergeant at Arms. Kasi may nakita ko papel in-address niya kay SPR. Ayan, Alan Cayetano. Nag-resign nga siya after. At mababasa ba yan? Oo. Hindi mababasa, no? Oo, pero ayan. sabi niya, pakibasa nga, Kati, hindi ako makabasa. Yeah, date May 11, 2026 for Senate President Alan Peter S. Cayetano. As directed, herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, at 7 in the morning, NBI, NCR Chief, Attorney Dongalo
paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente C. Soto III. Sa Monte. Oo, General Rene. Rene ba yan? Retired General Yeah. Rene Samonte. Oo, Sergeant Rene at Arms. Samonte. Senate Sergeant at Arms. Mga kababayan, dati po akong naging consultant at chief of staff dyan sa Senado. Yung Sergeant at Arms po, talaga po, hindi yan po gagalaw sa ganitong mga situation kung hindi go signal ang Senate President. Correct. Kaya nung panahon po ni Senate President Johnny Enrile, ay napaka-strict po niya. Bigla po siyang ng lockdown. Alala nyo, nag-order siya ng Sergeant at Arms, lock all entrance and exits. Kasi, yun eh, siyempre, abogado yun. Astig na abogado yun si JPE. Kaya dito, ang unang tanong ko pa nga doon sa video ko sa Facebook ko is, alam ba ito ng Senate President na bigla na lang itong Sumulpot. si NBI Director ay lulusob doon sa in other words, they were preventing, mga kababayan based on the sequence of events that I saw and heard from di ba si Matibag na yan dati kay Duterte din yan? Yeah. Ha? Parang naging sekretary. Basta dati yan sa kay President Duterte na administration ngayon na-promote as director. Anyway, itong pagpasok nila sa Senado, okay, dapat nag-inform sila, official, yung kanilang authority sa Senate President. Which is, they did. Hindi lang po yung may warrant-warrant sila, kundi meron po silang order sa kanilang NBI Director, okay? Na ito po yung order sa amin na i-serve po namin itong warrant ng ICC. At dapat po, ako in my opinion, may Secretary of Justice naman po doon na representative na sumama doon. Biro mo, senador, arestuhin mo sa ngalan ng ICC. Hindi po sa order ng any domestic court. At siyempre, dapat ipaalam sa Senate President. Kaya sabi ng Sergeant at Arms, ipinaalam naman daw po kay Senator Soto. So, ang ginawa ng mga NBI is they in their attempt to serve the warrant of the ICC, the so-called warrant, they prevented Senator Bato de la Rosa from entering the session hall. Why? Because once he's in the session hall, he has immunity. Kaya nila ginawa yun. Tamo, Inabol. pag-habulan, habulan. Yan. Correct. Oops. Yan. Ang opinion ko Kasi dyan, nagmamadali si Senator De La Rosa para makaabot siya doon sa session hall where he has immunity. But actually, within the Senate building, once he enters the entrance, may immunity na siya. May mga resolution na binasa na sinight si Senator Marcoleta yeah, totoo yun. At saka, Mama Bing, ang pinakapangit dun kasi is, as a Senate President and as a good leader, diba dapat you talk to your colleagues and protect them. And you tell them ano yung status na may nangyayaring ganun. Yung hindi ko maintindihan, bakit kailangan mong itago? Parang nakipag-connive ka na parang tinraidor mo, hindi na nga parang tinraidor mo yung kapwa mo senator. Diba? Parang sakit dun kahit kung ako, parang konti na nga lang tayo dito. Tapos, you expect so much for a Senate President. Dapat siya yung team leader, di ba? So, if meron mang arrest, dapat kausapin niya. Parang walang ganyan. Oo naman. Diba? Kung nangyari yan nung time ni Johnny Enrile, iba ang sequence of events dito. Kaya mabuti na, at kaya siguro na talagang na-trigger na itong yung butuhan.
na nag-motion na to change. declare all positions vacant diyan sa Senado at nagbotohan sila na si Alan Peter Cayetano was elected the new Senate President. Pero itong issue na ito ng security of the Solgen. the senator Oo. inside the Senate is really very serious kasi hindi lamang po yan sa ngayon pwedeng mangyari. Yes. Pwede rin pong mangyari yan sa mga susunod pa at maging president po ito. Ito pa, may binugbog, oh. Sino binugbog dyan? Yung isang security ng Senate. Okay. Kasi Ito, hindi niya pinapapasok yung NBI. Yun daw yung story niyan. Oo. So, ang nangyari dyan, Binugbog siya. nagkabugbog. Nakita ko kanina yung video na binubugbog siya. So, yun yung Ano isa. ba NBI? Parang takot na takot ang mga tao magkomentaryo dito sa NBI eh. Ako nga, minimension ni Attorney Matibag. Director Matibag eh, na angkor daw ako ng PGMN eh. Wala naman akong maletang nakuha. Kati, palagay mo kaya? Baka nandun sa, recto, nasa recto pa. Oo nga, yung Pini-imprenta ginawa. pa ang aking budol money. Alam niyo, pinapasikat niyo naman ako eh. Alam niyo naman na tatakbo ako senador. Kaya, Anak, pinapasikat niyo ako masyado para siraan niyo ako. Alam niyo, bawat sambit niyo ng pangalan ko, lalo ako sisikat sa bad man o good na mga intention ninyo. Pero ang napansin ko lang ha, masyado na matapang ito mga taga-NBI Talagang... At saka very aggressive na yun yung talagang, may approach. physical harm na. May physical harm na. Ha? Ayan. Dapat ang trabaho nyo doon, ipasok nyo yung mga kamay nyo sa bulsa nyo. At nakita ko pa, ha? Kati, doon sa video, ay mga may semi-automatic Big guns. rifles. Yeah. Papasok ka sa Senado, may semi-automatic rifle. Grabe. Ayan, no? ayan. Yan. Although, I think sa labas lang yan sila. Pero, sino po ba ang babarilin nyo dyan? Ha? Di ba, senador lang naman na-arestohin nyo? Bakit naka-semi-automatic rifle kayo? Di ba may protocol yan? Bakit palagay nyo kaya may private army si Senator Bato de la Rosa? Tingnan mo naman to. Ayan, no? Minumura na sila ng mga tao. Tingnan mo to. Hinaharang nila Bawal. ang gate. Sine-check nila kung sinong papasok. Sine-check nila kung sinong papasok. Narinig ko pa, sinasabi nung team leader na i-check lang natin kung hindi natin sila isi-search. Tingnan lang natin yung sa loob kung sino yung pumapasok. Bakit? Sir, bakit kayo nag-checkpoint dyan? Bakit? May karapatan ba kayo Alam nyo, kung ako mag-senadora, Hindi kayo pwede dyan. dapat yung gate doon sa unahan, sarado din. Parang hindi pwedeng ginagawa nyo yan. Yung ganyan pala ang... Naku! Hindi, tsaka Mama Bing, nagtataka nga daw, sinabi nga ni Senator Amy, na nagtataka siya, bakit parang nag-take over na sila sa security ng Correct. ng Senate? Aba, ano May ito? ang daming mali. Hindi ba teritorya ng Senado? Parang embassy ba? Foreign soil na yan sa NBI? Oo, teritoryo na yan ng Senado eh. Pero, ayan titingnan nyo pa. Kung may makita kayo dyan na si Bato, Senator Bato nandyan, anong gagawin nyo? Papasukin nyo yung kotse niya? O hindi nyo papasukin ang kotse niya? Alam mo, gamitin nyo naman ito at yung rule of law at ang mga rules of court. Ano ba nangyayari? Di ba maraming NBI agent na abogado? Ano ba nangyayari sa inyo nang bubugbog pa kayo? Nang bubugbog pa kayo ng empleyado ng Senate sa Office of the Sergeant at Arms. Kaya ngayon kakasuhan kayo. Diba? At saka, di ba, Mama Bing, kung walang nag-utos o hindi binigyan ng authority si Senator Trillanes para magbigay ng warrant of arrest Mag-serve. o mag-serve ng warrant, tapos mayroon siyang hawak, sino nagmamando sa kanya? Even ang NBI, di ba? Sabi rin, kasi nagsalita si... Siya may hawak, pero ang Sergeant at Arms walang hawak. Oo, tapos si DOJ Secretary John Vic Remulla, sinabi niya wala siyang natatanggap na warrant of arrest. So hindi ba siya papasok dun sa
May sinasabi nga na usurpation of authority. Usurpation Oo. of authority dahil hindi siya sheriff. Oo. Parang nag-pretend siya na may authority siya. And he attempted to serve that what do you call this, warrant of arrest when he has he is not a sheriff, he is not an agent of the government agency that is tasked to do that job. Pwede. Pwede. Paano po yung disturbance of proceedings naman? Pwede. Sabi ko nga bakit hindi pa yan dinideclare na indirect contempt yung mga yan? Actually, they did. Pero parang nagkaroon po ng usapan na i-release na lang, something like that, di ba? Yung sinasabi na yung mga hindi naman talaga humarang kay Senator Bato physically ay pwedeng makaalis. Yeah. Pero hindi natin alam kung ano yung order talaga ni Senate President Cayetano. Pero yung mga humawak talaga sa kanya or attempted to block him or yung surround nakasakit, him ay hindi pwedeng alisin. So I am assuming na yung mga NBI na yan ay pinasok nila doon sa isang holding area because they have become respondents, di ba? At saka nabalitaan ko rin, Mama Bing, may nagsabi kasi sa akin na hindi in-ID yung mga mag-a-arrest. So meaning, nung umpisa, for sure naman, siguro naman, by this time, alam na nila sino sila. Walang records, walang ID records. So ang weird na mag-a-arrest ka pero wala kang records. Di ba sa entrance may logbook dyan? Yes. So, wala yung silang hindi mga sila na ID ni Iwan doon? Tapos may isa pa, Mama Bing, ang sabi, pwede baka naman may firearms pa yun na nakatago nung pumasok. Di ba bawal yan? Tapos may nagsabi din, Mama Bing, sa akin na kakilala natin sa NBI, pwede niyong klaruhin to dyan, Anti-Director Matibag, na hindi raw lahat yan ay NBI agent, but rather, volunteer yung iba. No? Kagaya ni Yes. Trillanes. Isa na siguro, kasi hindi nga siya NBI agent naman. Baka secret agent naman, malay naman natin. Baka naman may nagbigay din sa kanya na authority. Hindi natin alam ba eh. yan Kaya si kailangan Trillanes? klaruhin. Dati bilib ako dyan eh. Naku, ano ba nangyari? He has become the sheriff of nothing. Hindi, ang nakakakilabot, Mother, dito kasi ako talaga, yung talagang questionable sa akin. Personal na tong laban, galit ni Trillanes sa mga Duterte. Yeah. Nagugulo tuloy yung nagulo yung Senate dahil dyan sa personal. Anyway, kasi ako, Mother, may tanong din ako. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko na bakit si Senator Tito Soto is kung totoong nakapag-coordinate siya sa NBI, ano bang dapat reklamo ihahataw sa kanya? Ano bang liabilities niya? Yung mga ganyan ba? Kasi nakakalungkot. Yun nga, again, doon ako nalulungkot na bakit ka Senator Soto, you're supposed to be the head of the Senate. Ikaw po yung Senate President eh. Diba? Okay, fine. Kung meron ng warrant of arrest, sana kinausap niyo yung kapwa niyong senator na first time pumasok. Pero kasi, eto ang narinig ko dyan. The reason why, eto lang, klaruhin niyo din po ito, Senator Soto. Kung hindi kayo nakipag-coordinate sa NBI para hulihin si Senator Bato, bakit ang oras ng paghuli, tiniming nyo ng 2:00 bago siya pumasok sa plenary ng 3:00? Ang balita ko kasi is natakot kayo na sakali napapalitan ang inyong posisyon, makakaboto si Senator Bato. Kaya sinubukan nyo siyang, naging parte kayo ng paghinto o pagpigil sa kanyang pagpasok sa plenary. So, klaruhin nyo yan. Kasi kung iyan ang report po ng Sergeant at Arms, meaning, talaga hong ginawa nyo yan. Talaga ho kayo may sabwatan at nakakahiya kayo kasi tinraidor nyo ang kapwa senador nyo. Anong klaseng meron tayong mga senador nyo? Sinisira nyo ang opisina na yan na nag-iisa na lang na maaasahan supposedly ng mamamayang Pilipino. At grabe, sayang ho kayo kasi matanda na kayo. Magre-retire na kayo. And sabi nga ni Mama Bing, maayos kayo nung kausap. Di ba, Mama Bing, nakausap mo siya? Maayos, kausap yan ng Senate President siya. Commissioner ako ng COMELEC.
Ayos kausap yan si dating SP Soto. Pero ito, hindi na, nangyayari na yon na nagla-live si Senator De La Rosa, hindi pa natin alam Oo, na kung ano yung meron palang nangyari. yung report. Kasi after na yun nung nangyari na lahat, pina-report ni SP Cayetano, yung Sergeant at Arms, na you make a report. Yeah. At saka lumabas yung one-page na report na yan na may mga attachments na sinabi niya na pinakita Inuutusan lang pala siya, o binigay ang kopya sa kay dating SP Oo. Soto. May Kaya go si signal. Senator Marcoleta ay sambit. He mentioned, he was interviewed and he mentioned all these Senate resolutions about that should have been followed. Yeah. Yun. At saka, Mama Bing, imagine, no, kung hindi napalitan ang liderato ng Senate, hindi rin to lalabas. Hindi rin to lalabas. Hindi man natin malalaman na may alam si Senator Soto sa kaganapan ng warrant of arrest or pagtangkang paghuli kay Senator Bato. Kaya nga, ang katanungan natin, dapat bang ireklamo sa Ethics Committee si Senator Tito Soto kung totoong nagkaroon ng coordination sa kanya ang NBI para huliin sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Kasi kung ako okay, guys, kaya ayoko maging politician. Kasi pag naging politician ako, kahit kaibigan kita, kahit kamag-anak kita, wala akong pakialam pag may mali ka. Kahit masakit sa akin yun, isusurrender kita at hihingi ako ng paumanhin sa mga Pilipino kung ikaw ay gumawa ng kamalian sa bansa natin. Hindi kabawsan ng pagkatao kung humingi ng kapatawaran pag nagkamali ako. So dito, kitang-kita mo, there's something going on. Why are they covering up? Bakit sila nagiging parte ng harassment? Harassment Maganda sana imbitahin natin si Senator Marcoleta, Cathy, no? Pwede. Para malaman din ng mamamayan kung ano ba talaga ang opinion niya o yung mga Senate resolutions dyan na dapat ay yun ang nag-apply o sinundan ng Sergeant at Arms at ng dating Senate President Soto. Kaya, mga kaibigan, siguro sa panahong ito, si Senator Bato de la Rosa ay nasa Senado pa dahil po may resolution na ang Senate na siya ay under their protective custody. So, pag pinilit pa po ng NBI o ng PNP na mag-attempt pa pumasok sa Senate dyan, ay palagay ko kahit napakabait nitong si SP Alan Peter ay he will put his foot down. No? Oh, yan, napakabait niyan. Ako, parang pastor yan. Kilala ko yan personal, parang pastor yan. Pero siguro this time, Senate President Cayetano should put his foot down. Kasi hindi lamang po ang issue about Senator Bato de la Rosa. Ang issue dito po ay ang institusyon ng Senado na itong NBI wala ng respeto, nambubugbog pa. Kaya makabugbog nga kayo sa loob ng Senado, ano pa kaya kung sa labas at ordinaryong mamamayan lang po ang hinaharang nyo o huhulihin nyo. Masyado na po tayong abuse of power. Abuse of power and authority dyan, mga taga-NBI. Sana po indirect contempt kayo dyan para makatikim naman kayo na hindi po kayo ang hari sa bayan. Ang hari po ay batas. At lalo na pa pumapasok kayo sa Senado o sa House of Reps, ay hindi nyo po yan teritoryo. At saka, Mama Bing, ang Senate kasi, ang Senado is co-equal branch ng gobyerno. Oo, sila, Hindi po ba? executive sila Kasi diba yung mga NBI na yan, under yan sa Secretary of Justice Hindi, tsaka Mama Bing, saan na ba yung Secretary of Justice na yan? Hindi, Mama Bing, alam mo, kung totoo kasi may lumalabas talaga na merong secret
na usapan for warrant, no? Di ba, hindi ba, meron kasing batas meron akong na-research kahapon na tinatawag na dereliction of duty or paglabag sa RA 6713 Code of Conduct. Kasi hindi lang ito sa pagtataksil sa kasamaan mo sa Senado, but sa buong institusyon nito. Diba? Sana hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit nangyari. Gusto ko rin maintindihan at sana ma-explain din ho ni Senator Soto kung bakit niya ito nagawa at nagdesisyon siya na wag sabihin, kasi nandun sa report ng Sergeant of Arms na ayaw i-release at ipaalam sa iba, sa kasamaan nila. Yun. And they kept it secret. I'm sure by now or by today, mag-uusap-usap na yung mga senador internally tungkol sa issue na yan. Kasi by now, syempre, alam na ni Bato, ni Senator Bato, na alam pala ni dating SP Soto. Kaya, alam, on a bigger view of things, itong BBM administration na masyado ng abusado. Ano ba tayo? Martial law na ba tayo? Exactly. Yung mga tao, natatakot na sa, NBI? Tinatakot nyo ba ang mga tao? Ba't kayo nagdala ng mga long arms dyan sa labas ng gate ng Senate? Tapos, tinitingnan nyo, nag-checkpoint kayo dyan. Taka, did you ask permission from the Senate? You're inside the Senate grounds. You're inside the Senate grounds. Oo. Did you ask permission that you can carry firearms there? Bakit? Ang NBI ba above the law? Hindi naman po yata tama yan. Kaya maganda rin yung nangyari kagabi, Cathy, na mga tao doon ay kusang loob na nag-gather doon sa labas at pinagmumura itong mga taga-NBI. Tama. Mother, ano yung tinatawag na violation of domicile o domicile? Sa ano yan? Pinasok yung bahay. Okay. Yun, yung Ayan, tingnan mo, mga tao ba yan? Yeah, mga tao na yung ba? Tapos, ano ba yan? Ano yan? Sasakyan yan ni Matibag. I think so. I'm not sure. Narinig ko, minumura nila si Matibag. Yeah. May nakikita rin dito. Nagagalit na mga tao sa inyo, mga NBI. Ano ba? Actually, Mother, may nagtanong, kaya ko lang to gustong pag-usapan kasi hindi naman po ako abogado, no? Meron kasing mga comment dun sa aking wall na sinasabi nila, Ma'am, hindi ba yan inciting to decision and conspiracy? Inciting to sedition. Oo, kasi sa ilalim ng Article 142 ng Revised Penal Code, ang sedisyon ay hindi lamang pag-aaklas. Ito ay ang pag-uudyok ng gulo upang mapigilan ng gobyerno ang isang opisyal na magawa ang kanyang tungkulin. Ang paglikha ng kaguluhan sa Senado upang pilitin ang isang iligal na pag-aresto ay isang direktang hamon sa ating otoridad at soberanya. Ito ay isang pagtatangka na de-stabilize ang ating institusyon at udyukan ang publiko laban sa ating mga legal na proseso. Kasi yung ginawa nyo nga yun na nga, di ba, parang sabi mo, Mama Bing, wala kasing, hindi siya dumaan sa local court. Tapos nagpakita siya ng, what you call this warrant of arrest, which is, pinatibayan naman din ni Secretary John Vic Remulla na wala sila natatanggap. Pero may kopya si Senator Trillanes. Former Senator Trillanes. Ibig sabihin, mas malakas pa pala si Trillanes kay John Vic. John Vic, So, yun yung magulo doon. Nagkamali sila doon. Yun yung may tawag doon na kuryente ata sila doon. Hindi. Tsaka itong mga ito, dapat talaga indirect contempt ito. Ikulong nyo yan dyan sa Senado. Indirect contempt nyo yan para makatikim naman itong mga abusador na ito. Tsaka dapat liable na dyan si NBI Director Matibag. Kasi siya nag-utos dyan sa kanila Kahit na he was not personally present. Abay, yung preventing a senator from entering the session hall, that is already grave coercion. Correct. Lalo na ang worry ko talaga doon, yung parang baka may mga baril itong mga ito pagpasok sa Senado. Oo, di ba? Tsaka yung pag-takeover nila. Apog ng mga ito, mga bugbog ng mga security ng Senate. Kasi marami sila Marami sila. Tsaka may mga baril siguro sila. Kaya
Naman binugbog nila At saka yung hindi nila opisina yan. Ayan parang wala silang authority. Di lang na opisina, Senado yan. Exactly. Oh my goodness. Di ba? Walang respeto. Actually, Mother, dito magkakasubukan yun. Dapat magkasubukan sa sunod na budget ng Department of Justice at sa NBI. Mag-explain kayo. Bakit nyo ginawa yun? At bakit nyo kailangan ng ganitong karaming tao sa payroll nyo at intelligence Ayun, fund nyo? yan yung mga gagawin NBI, nyo lang din yan sa taong bayan. Hindi ba? Yeah. Dito kasi Mapapatunayan. masisita sila ng Senado sa budget nila, saka yung in aid of legislation na mga violation nila ng batas. Kaya abangan po natin. Sana ay ayun sinasabi nila kasi nag-change of leadership dahil sa impeachment. Alam nyo, sa House of Representatives, panalo na yung mga minions ni Luistro at ni BBM at ni Sandro. Aakyat na yung impeachment sa Senado. Bakit nyo bibigyan ng bad faith ngayon ang grupo ni Senate President Alan Cayetano na ang tagal na naman yan nilang pinag-uusapan, hindi ba ba? Kasi, for example, yung Senate Blue Ribbon Committee report, Wala nangyari. Lumabas na ba? Lumabas pero nakita ko. Wala namang nangyari. Wala nangyari. Wala namang malaking isda na huhulihin. Yan. Kaya Ego kasi, Mother. Mas gusto pang i-priority yung ego niya bago niya i-prioridad yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Tsaka at dyan yung po sa ninakaw. Senado, ilang Senate President na po ang na kilala ko dyan. Ganyan talaga. Kasi pag may mga issues na ang senador ay hindi siya sangayon, dito sa isang candidate for Senate President ay sigurado siya na masusulong nito, pwede siyang mag-transfer ng boto. Bakit? May term ba? Anytime. The Senate President serves at the majority of the senators. Kaya, sport lang. Kaya, kung sa tingin nyo, dahil ito sa impeachment, that's your opinion. Di ba? Pero even before this happened, yung mga pro-impeachment na senador ay kulang. Dapat sa konstitusyon, 16 kayo, 2/3 vote of the Senate. Not only that, Mother, ang gusto ko malaman, sa lahat ng kaguluhang nangyayari sa atin ngayon, nasaan ang presidente? Anong mako-comment niya? Uy, BBM! Nasaan ka na, BBM? Where are you? Tama na muna si Claire Castro. Gusto ko naming marinig ang inyong boses. Oo, Diba? ano ba namang ASEAN na yan, BBM? Ilang bilyon doon, no? Pumunta akong Cebu. Grabe yung mga fanfare, no? Cultural, Pero eto na nga, samantala, meron naman daw pahayag ang palasyo kaugnay sa issue ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit ni PCO Yusek Claire Castro na RA 9851 ba yun? 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law or genocide and other crimes against humanity ang umiiral sa usapin ng posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Hindi ang extradition rules ng Korte Suprema. Ang problema kasi, Secretary, Yusek Claire, hindi nga alam ni Senator Bato di ba? Hindi niya alam. Kaya nga siya tumakbo kasi anong malay niya, di ba? Alam mo, Yusek Claire, gustong-gusto kita dyan ka lang. Kasi ikaw lagi yung nakakatawa. Araw-araw, tinitingnan ko, ano naman kayang joke nito? Yeah. Ano mga kung ano-anong mga genocide. Di ba Rome Statute ang pinag-uusapan dito? Na kahit na hindi na tayo miyembro, dahil winidraw na ni President Duterte membership natin dyan, ay sinasabi pa rin ng ICC na may jurisdiction sila dahil yung mga pangyayari o allegations of facts o alleged that this Senator Bato de la Rosa committed happened during the time when the Philippines was still a member of the ICC pursuant to the Rome Statute. Kasi ito yung panahon na dati mayor si President Duterte at naging chief of police
now Senator Bato de la Rosa. Kung ano-anong mga pinagsasabi mo dyan, Auntie Claire, talagang... Oo. Auntie Claire? Hello, Auntie Claire? Oo. Anong genocide? Ha? Ay, grabe ka. Ano ba yan? Bagong menu ba yan? Yeah, correct. Ay, mga kababayan. Ayaw ko lang yan talaga mga salita na nakaka-confuse na eh. Nakaka-confuse na pinag-uusapan natin dito. Simple lang naman. May ICC warrant ba na totoo? Bakit sinasabi ng walang imik ang Secretary of Justice at si Matibag, NBI Director lamang po ang nagsiserve niya na walang representative ang Secretary of Justice? Bakit hindi pinaalam ng Secretary of Justice sa Senate President? But may authority ba ito si NBI Director Matibag na iserve niya yan? As what? As agent of the ICC? As what? Oh, at bakit nandyan si Trillanes na siya ay private person na hindi pwedeng humawak ng ICC warrant kuno ang Sergeant at Arms pero siya ay merong hawak. Ano nga talaga ang standing ni Trillanes dito sa mga ICC warrant na ito? Kaya ibalik natin yung aligasyon ng mga 18 security guards o na Marines ni Saldico na may sinabi sila ayon sa kanila na nag-deliver din sila ng maletang pera at ang panahon na yun ay nagtugma sa pagbisita o pagpunta rito ng mga taga-ICC at May nilabas na picture, yung 18 Marines. Gulong-gulo na po kami sa inyo, NBI Director Matibag. Kasi po ba, sir? mas Talaga mataas. po bang, ano ba ito, sir? Tatakbo ba kayong senador? It's a free country. Pero Violated. you are already acting as if you are above all authority. Yet you are even above the authority, what do you call this? Senate. Respecting, ha? Wala ka na, you're disrespecting the Senate as an institution. Kaya, mga kababayan, huwag po kayong matakot kung sa mga bading pa, huwag kayong masyokot. Oo. Kung tayo nilalabag yung mga ating mga karapatan, ay magsalita po tayo. Magsalita po tayo. Ano? Yes, ate, ha? tama. Dapat talaga, no? Kasi, di ba, ngayon nakikita ko all over social media na martial law na. Kasi nagpapakita ng malakas na panghaharas. Sabihin na natin, okay, may warrant of arrest, mali na naman yung pagbigay nila. At saka lahat na lang iimbestigahin, pati ikaw. Ano ba ang iimbestigahin sa'yo? Anong face beauty product ginagamit mo? Mahirap talaga, Mama Bing, maging cute. Mahirap maging cute. Mga kababayan, mahirap maging cute. Yan, nakakainis kayo! Nakakainis kayo dahil yung maliliit na tao ay halos matakot na ang mga tao sa inyo. Parang kayo na ngayon ang bagong siga. Hindi, at saka ang dami-dami yung budget to to do it. Ang hirap ng buhay. Naghihirap yung ating bayan. No. Di ba yan ang priority nyo? Manghuli na manghuli na manghuli. Pero yung mga crocodile, yung binabanggit ng 18 Marines, Oo. yung binabanggit Ay, ni bakit di ba Gutesa, nakukulong si Martin hanggang ngayon? Oo. Yes. Oo. Meron pa, Mother, sa isang panayam, sinabi ni Antonio Trillanes IV na umasa siyang pansamantala lamang ang pamumuno ni SP Alan Peter Cayetano. At kalaunan ay mapalitan ito upang maibalik umano ang sanity sa Senado. Oy, wish ko lang ha. Talagang wish mo yan, di ba? Oh, why not? Libre Palagay mo naman. kaya, babaligtad pa si Pia Cayetano? Oo. Sabi ni Trillanes, doon siya kay Cayetano kung saan mali, on what's good for him. Oo, hindi ka muna. Pag kayo nagpupolitika, okay lang?
Pag Yun na nga. si Alan Peter na ang Senate President, sasabihin nyo, politika lang? Hindi ba Yes. talaga politika naman talaga ang senador? Hindi. They're all politicians there. Oh my God. Hindi, pag hindi kasi pabor sa kanila, mali. Oh, tsaka Diba? ano, Yun yung problema eh. 2 taon na lang po bago tayo mag-eleksyon uli. Sa dami naman ang problema ng bansa. Ito pa, talaga unahin nyo yung impeachment. Ito pa talaga. Magsusona na ha? Ano kayang report? Huli. Ano na naman kaya ang sasabihin ni BBM? Mahiya naman tayo. Yan. BBM, managot ka. Managot ka. Habang walang hindi nakukulong si Martin Romualdez, yun pa rin ang tanong namin. Sino ba talaga ang mastermind sa Oo. pangungurakot nyo sa kaban ng bayan? Yan. Dahil kung sinasabi ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Sino? Oh, yan. Yan ang last natin na tanong dito. Sa totoo lang. Ayan, di ba? Dapat, tayo, mga kababayan, matuto tayo, huwag tayong tatakot, manindigan tayo sa tama, hanggat magising tayo sa araw-araw na mag-umpisa natin sa dasal at tapusin din natin sa dasal. Isaalang-alang natin ang kapakanan ng ating buhay, ng pamilya natin, at sambayan ng Pilipino at bayan natin sa Panginoon.